guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video is naghanda ako ng 10 common questions viewer and subscriber will ask you to get to know you. So, parang ano lang siya, identity background. As nag-uumpisa ka pa lang na vlogger dito sa YouTube. So, number 1 is yung pangalan mo and background, like yung pagkatao at pinagmulan. So, first, my name is Aileen Sumiran from Ginyangan, Quezon. And number 2, actually, inano ko siya. Ito. Para hindi tayo maligaw ng landas. Or maligaw kung saan mapunta yung topic. So, number 2 tayo. Anong trabaho o kurso mo sa paaralan? Actually, ano lang ako, high school graduate. At nagtapos din ako sa old curriculum siya. Since 2004-2005 ako nag-graduate ng high school. So, sa trabaho naman is, ang una kong naging trabaho sa Pilipinas bago ako naging OFW ay, naging tindera ako sa bakery. So, wala ko ibang pinasukan kundi tindera sa bakery. Sa bakery ng tiyuhin ko bago sa Pililla Rizal. Tapos, lumipat ako ng Pasig. Number 3 na question is, ano ang mga hilig mo o hobbies? Wala masyado. Scroll lang sa aking social media. Yan, boring ang buhay ko, no? Number na? 1, 2, 3. Number 4. Ang iyong YouTube journey. Ano ang nag-inspire sa iyo na magsimula ng YouTube channel? Actually, nung bago ako mag-umpisa ng aking YouTube channel, kaya lang ako gumawa is to support or makapag-comment sa mga pinapanood ko na vlogger. Hindi ko naman alam na may income dito sa YouTube. Ginawa ko ang aking YouTube channel is 2015 pa. I think nasa Abu Dhabi pa ako noon. Tapos, wala pa namang vlogger masyado noon. Nito lang nag-pandemic ako nagka-interest sa mga panonood ng YouTube channel, especially kay Lloyd Cadena. Yun, ang isa sa mga talagang sinubaybayan ko. And especially dun sa mga artista like Catherine Bernardo, Angel Locsin, and Jeneline Mercado. Yun lang naman ang hinahanap ko sa YouTube. Especially dati yung Katniel, yung kasikatan ng Katniel. Tapos na-inspire lang ako talaga kay YouTube, mag-upload sa YouTube. Is nung ma-hook ako kay Lloyd Cafe Cadena. So, yun lang. Hindi ko na kailangan i-explain kung bakit na gustuhan ko si Lloyd Cafe Cadena. Kasi, I know naman na alam nyo rin kung bakit. Kung anong klaseng YouTube vlogger si Lloyd Cafe Cadena. And actually, dun sa mga alaga niya na BNT, o bakla ng taon, like Ayera Malia, si Lempsey, si Limwell, tapos lagi ko pinapanood dati, pero hindi na masyado ngayon, yung isa, yung nagka-transition ngayon. Yun lang. Bakit
number 5 na tayo. Bakit ito ang napili mong paksa o niche ng iyong channel? Actually, hindi naman ako natitigil sa isang niche or sa paksa, sa aking YouTube. Kung ano lang maisipan kong i-upload, yun lang ako. Kaya ang gulo. Kaya ang gulo ng aking YouTube channel. Kaya siguro pag na-monetize ng aking channel na ito is ipa-private ko yung mga nauna kong upload o halos lahat ng aking video to start new. O, para hindi magulo. Pero halo-halo pa rin. Yun lang. So, next, anong camera at editing software ang gamit mo? Gumagamit lang ako ng cellphone. Personal cellphone ko. At editing, hindi naman ako nag-i-edit. Kaya yun nga ang nagustuhan ko dito sa YouTube channel. Kaysa sa gumawa ako ng mga reels or sa black app na kailangan mong mag-edit ng video. Samantalang dito sa YouTube, vlogger, or maghanap ka ng ibang niche or mag-stick ka sa niche or paksa sa iyong channel, mas pinili ko yung daily vlog as my personal. Para ang ma-share ko dito sa aking YouTube channel is organic. Raw video, walang edit-edit kasi hindi rin ako marunong mag-edit. So, yun lang. Yun talaga ang totoo. Pero napapag-aralan naman yan. Kasi nag-aaral din naman ako mag-edit. So, dito naman, hindi mo kailangang i-edit. Kasi ang isi-share mo naman yung daily life mo. So, dapat magpakatotoo ka. Kung ano ka, yun ang i-share mo. Hindi mo kailangan magpaka-plastic. Kung ano itsura mo pagkagising mo yun. Kaya nga dito na ako nagpo-focus. So, yun lang. Ano ang pinakamalaking hamon sa iyo bilang bagong creator? Ayun nga, yung pag-i-edit. Kasi hindi pa ako marunong. Tapos, nakaka-drain din talaga kaya natagalan ako bago mag-upload ulit. Tapos, dito pa sa bahay ng amo ko, bawal ang cellphone. So, madalas, empty live, walang upload talaga, walang update. So, yun siguro. Yung mga patagotagong paggamit ng cellphone, pag-i-edit. So, yun. Next, personal na kwento at layunin. Ano ang isang fun fact o kakaibang kwento tungkol sa'yo? Ano ba? Isang nakakatuwang katangian o karanasan na madaling tandaan ng mga tao. Actually, hindi siya fun fact. Or share ko na lang yung first experience ko as OFW. So, yung unang bansa na pinuntahan ko is Hong Kong. Tapos, sa unang dating ko sa employer ko, basta yung naging karanasan ko na lang sa Hong Kong as domestic helper. Hindi ako nakatapos ng kontrata doon. Tapos nakadalawang employer ako. Sa first employer, 3 months ako nag-stay doon. Tapos nag-terminate ako ng contract. Second employer is medyo siya, personal. Pero i-share ko kasi baka makatulong din sa ibang OFW. So, second employer ko is nag-run away ako kasi yung amo kong lalaki, ako ng sexual, hindi ko na sure. Yung, basta, nagkaroon kami ng police case at nakulong yung aking employer. So, nakauwi ako ng Pilipinas kasama ang GMA Channel 11. Binilhan nila ako ng ticket. Sila ang hinatid nila ako hanggang sa province namin. Tapos nagkaroon ng interview sa mga magulang ko.
Then, pinalabas sa TV sa Channel 11. So, yung Bigong Bayani ang title. Pero wala na yata siya sa YouTube since matagal na yung 2003, 2004, ganun. Next, ano ang layunin mo o goal para sa channel na ito? Ang pangarap mo o kung saan mo nakikita ang channel mo sa hinaharap? Ang pangarap ko is, number 1, ma-monetize ang aking YouTube channel. So, number 1 yun. And number 2, syempre, magpapaka-plastic pa ba tayo? Kumita, diba? Yun naman ang ano natin, kaya tayo sumusubok ng mga bago o ng is kumita. Katulad ng, hindi man tayo maging katulad ni iba na kung gaano kalaki ang kinikita niya, at least, kumita tayo at makatulong din sa iba. Yun din talaga ang gusto ko. Kaya idol na idol ko si Lloyd Cafe Cadena. So, actually, nakasuot ako na, kasi nag-i-exercise ako. Sure ko. Naka-sports bra yan. Tapos, nagsukat din ako ng pantalon. So, ayan. Minsan lang akong makagasto ng pantalon. Pero pag nagustuhan ko, gusto ko talaga. Kahit mahal, binibili ko. So, yun lang. Fun fact. Yun siguro ang fun fact. Fun fact para sa akin na kahit mahal at nagustuhan ko yung isang damit, binibili ko talaga. So, yun lang. So, next, hindi ko last na ito. Paano ka masuportahan ng manonood o paano sila magre-request ng video? Ang mga paraan kung paano ka makikipag-ugnayan sa ang iyong community. Pwedeng comment down below, or I have a Facebook page na Miss Ayeng Vlogs. Yun nga, Miss Ayeng Vlogs. At ang aking personal Facebook account na Ayeng Vlogs. Actually, monetize na ako sa aking Facebook account, kaya lang mas nagpo-focus ako ngayon dito sa aking YouTube channel. And pwede kayo mag-request ng video. Kung anong gusto nyong ipagawa sa akin, basta kaya ko, gagawin ko. So, yun lang. So, parang hindi ko na lang So, isa akong OFW dito ngayon sa Lebanon at 8 months na ako dito. So, 2 years contract. So, may more than a year na lang ako na natitira. At kaya ako nag-alis ulit kasi may na utang ako na kailangan kong bayaran. Kaya umalis ako ulit ng Pilipinas. Actually, isang taon na ako bago ulit ako nagpunta dito, na ni-request ako ng pinsang ko na dating siya ang nandito sa mga amo ko ngayon, na ilang taon siya nagtrabaho dito. 7 years yata. 7 years siya dito sa employer na ito. So, nung nag-request siya, ni-grab ko na kasi walang masyadong process sa Pilipinas. So, i-share ko lang din, hindi open ang Lebanon sa pagkuha ng domestic helper ngayon dito doon sa Pilipinas. Hindi sila allowed kumuha. So, yung pagpasok dito ng mga OFW ngayon is through agency, at hindi ko alam kung anong process ang ginawa sa kanila. Pero ako, dumaan ako ng legal process, may kontrata, may OEC, at kompleto ng papers na kailangan ng isang OFW. So, yun lang. Kung may mga gusto kayong ipagawa sa akin, basta kaya ko, gagawin ko. Salamat!
And don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch my videos. At kung may gusto pa kayong ipagawa, just comment down below and babasahin ko yan. Thank you.